Ang bida sa kwentong ito ay walang ibang nais sa kanyang buhay kundi marating ang tugatog ng martial arts, pero kalaunan ay na-realize niya na kahit gugulin niya ang kanyang buong buhay, ay hindi ito sapat upang maabot ang kanyang pangarap, dahil hindi siya nakatadhanang marating ang tugatog ng martial arts. Ngunit dahil sa sobrang desperado siyang maabot ang tugatog ng martial arts, ay hindi siya nagdalawang isip na hanapin at paniwalaan ang isang alamat mula sa sinaunang panahon. Ang alamat na ito ay patungkol sa isang divine dragon na binabantayan ng isang golden fruit, at ayon sa alamat ay mayroong kapangyarihan na makapagbigay ng immortalidad ang nasabing prutas. At matapos nga ang matinding pakikipaglaban niya sa divine dragon na tagapagbantay, ay naabot niya ang lugar kung saan matatagpuan ang nasabing prutas, at hindi nga siya makapaniwala na ang sinasabing golden fruit sa alamat ay totoo. Pansamantala itong nagpahinga at naupo sa katawan ng divine dragon na kanyang napatay, habang patuloy na pinagmamasdan ang prutas na naglalabas ng gintong liwanag. Kalaunan ay lumapit ito sa puno upang pitasin ang nasabing prutas, at dito ay kumpiyansa siya sa kanyang sarili na sa tulong ng prutas na ito, ay mararating na niya ang tugatog ng martial arts na kanyang pinapangarap, at agad na niyang sinimulan ang pagkain sa golden fruit. Matapos niyang kainin ang prutas ay nag-umpisa ang pagdaloy ng kakaibang enerhiya patungo sa kanyang katawan, at sinabi nga sa atin na ang pangalan ng ating bida ay walang iba kundi Gilfes L. Dragon. Ang tinuturing na pinakamalakas na tao sa buong daigdig. Ngunit makalipas ang ilang dekada, ay tumanda na si Gilfes L. Dragon at habang nakahiga ito sa kanyang kama, ay pinalilibutan siya ng kanyang mga anak at apo, at sinabi nga nilang dahil sa katandaan ay ilang oras na lamang ang nalalabi sa kanya, kaya naman kailangan na nilang tanggapin na tuluyan na siyang mamamahinga. Sunod ay sinabi sa atin na ang pinakamatandang anak ni Gilfes L. Dragon ay si Gilliam, at sa kasalukuyan ay hawak nito ang kamay ng kanyang ama na si Gilfes L. Dragon, ang kasalukuyang family head ng L. Dragon family, na nagsasabing ayaw niyang nakikita ang kalungkutan sa kanilang mga muka, at dumating na nga daw ang kanyang oras. Kaya naman pinilit ngumiti ng kanyang anak, at sinabi nito na malungkot na ang kanilang manor nang mawala ang kanyang ina, at mas magiging malungkot na nga daw ito pag nawala pa ang kanyang ama. Pero sinabi naman ni Gilfes na huwag siyang maging mahina upang hindi siya lamunin ng kanyang kalungkutan. Sunod ay naisip nga niya ang patungkol sa gintong prutas, at sinabi sa kanyang sarili na sa bandang huli, ay hindi pa din talaga maaaring paniwalaan ng sinuman ang mga alamat mula sa sinaunang panahon. Gayunpaman ay pakiramdam niya naging maswerte pa din siya matapos siyang magkaroon ng sariling pamilya. Kaya naman sinabi niya sa kanyang mga minamahal na anak, na sapat na umanong nakapamuhay siya ng mahaba at naabot niya ang edad na ito. Dahil dito ay sinabi din niyang wala na siyang pinagsisisihan pa sa kanyang buhay. Pero sa loob-loob niya ay isa itong malaking kasinungalingan. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa din niya kayang bitawan ang kanyang pangarap, at kung sana lang umano ay mayroon pa siyang sapat na oras na natitira sa kanyang buhay, ay nais pa din niyang maabot ang tugatog ng martial arts, ang pangarap niyang hanggang ngayon ay hindi natupad, at hanggang sa huling mga sandali nga ng kanyang buhay ay hindi pa din nawala ang pagnanais niyang marating ang tugatog ng martial arts, at kinamatayan na nga niya ang pangarap na ito. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay muli niyang naidilat ang kanyang mga mata, may halong pagtataka at pagtatanong sa kanyang sarili kung nakatulog lamang ba siya, at kung bakit iba na ang kanyang kwarto, gayon na din kung bakit tila sobrang gaan ang kanyang pakiramdam. At matapos nga niyang makita ang kanyang kamay, ay agad siyang napatanong sa kanyang sarili kung bakit ganito ito, at may halong pagkagulat nga niyang tinanong kung kamay ba talaga niya ang mga ito, at kung naging isang sanggol ba talaga siya. Agad nga niyang naisip na nasa isang kakaibang sitwasyon siya sa kasalukuyan, ngunit dahil sa isa siyang 10-star level na martial artist, ay napapatanong siya sa kanyang sarili kung sino ang nakagawa at nagdala nito sa kanya, nang hindi man lamang niya napapansin o nalalaman. Hanggang sa isang bagay nga ang sumagi sa kanyang isipan, at ito nga ay walang iba kundi ang patungkol sa Divine Dragon at maalamat na Golden Fruit, agad nga din niyang napagtanto na ang epekto ng Golden Fruit ay hindi immortalidad, kundi isang reincarnation. At kahit pa hindi niya inaasahan na maaari itong mangyari sa kanya, ay masyado naman ang kanyang tuwa habang iniisip na naging isa siyang maswerteng tao sa pagkakataong ito. Dahil muli siyang nabigyan ng pagkakataon upang marating ang tugatog ng martial arts. Sunod ay napansin niyang hindi siya nag-iisa sa kwartong ito,
At matapos nga niyang ma-realize na ito ang annex ng Eldragon Manor, ay naisip niyang muli siyang isinilang sa pamilya ng Eldragon, at habang napapatanong siya sa kanyang sarili kung bakit napakadaming sanggol sa lugar na ito, ay dumating ang mga katulong. Sa pagpasok ng mga katulong na ito, ay dala-dala nila ang bote ng gatas ng mga sanggol, ngunit sa di malamang dahilan ay mayroon silang pulang likido na dala-dala. Matapos itong isalin ng mga katulong sa bote ng mga sanggol, ay naisip ni Gilfes na mukhang oras na upang pakainin silang mga sanggol. Pero biglang binuhat at inilabas ng isang katulong ang isang goblin, at matapos nga nilang isumpak ang bote ng gatas sa goblin na ito, ay napapatanong sa kanyang sarili si Gilfes kung bakit mayroong goblin dito, at kung ano ang pinaplano ng mga katulong na ito. Hanggang sa biglangang napasigaw at nanginig ang buong katawan ng goblin, matapos nito ay isang pulang enerhiya ang nagliwanag mula sa kanyang katawan, hanggang sa tuluyang sumabog ang katawan ng goblin at magtalsikan ang mga dugo nito sa buong kwarto, na labis ikinagulat ni Gilfes. Agad na din siyang nakaramdam ng takot at matinding pagtataka, habang napapatanong sa kanyang sarili kung ano ba talaga ang nangyayari sa lugar na ito ngayon. Pero biglang sinabi ng isang katulong na magiging ligtas ito pag nadagdagan nila ng tamang antas ng tubig, at habang pinapainom nga sa ibang sanggol ang pulang likido, ay binuhat na din ng isa pang katulong ang ating bida, na napapatanong kung anong bagay ba ang pinapainom sa kanila. At matapos hawakan ng katulong ang isang bote, ay na-realize ni Gilfes na hindi ito isang gatas, at agad na napatanong kung anong klase ng likido ito, at kung bakit ito naglalaman ng napakatinding enerhiya. Naisip din niyang mapanganib ito para sa mga sanggol, ngunit wala na siyang nagawa ng isumpak ng katulong ang bote sa kanyang bibig. At tulad ng isang sanggol, ay kusa nitong sinipsip ang nilalaman ng bote, at napag-alaman nga niyang ang likido na laman nito ay dugo mula sa mga sinaunang dragon, dahilan upang muli siyang mapatanong kung anong kalokohan ang ginagawa ng mga ito sa kanila. Naisip nga niyang magiging mapanganib ito para sa mura niyang katawan, kaya naman kailangan niyang tigilan ang pag-inom nito, at dahil sa kaunti pa lamang ang kanyang naiinom, ay naisip din niyang hindi naman siguro niya ito ikamamatay. At sa pagbuga nga niya ng dugo ng dragon, ay nakita niyang maging ang ibang sanggol ay tinitigilan ang pag-inom nito, kaya anuman ang mangyari ay dapat din niyang tigilan ang pag-inom bago pa tuluyang sumabog ang kanyang katawan. Pero agad nga din niyang naisip na hindi siya dapat na tumigil, at itinuring ang pagkakataon na makainom ng dugo ng mga sinaunang dragon bilang isang malaking oportunidad, dahil pag na-absorb niya ang kapangyarihan mula dito, ay maaari na niyang malagpasan ang mga narating niya sa nakaraan niyang buhay, higit sa lahat ay maaari na din niyang maabot ang pangarap niyang marating ang tugatog ng martial arts. Nagpatuloy nga siya sa pag-inom sa dugo ng sinaunang dragon, at kahit pa hindi malinaw sa kanya ang dahilan, ay hindi naman niya pakakawalan ang pagkakataong ito. At matapos damaloy sa kanyang mga ugat ang matinding enerhiya ay bigla nitong nabitawan ang bote ng gatas. Agad na nagalit ang kanyang mga ugat nang dahil sa tindi ng sakit na kanyang nararamdaman, pero sinabi nitong huwag siyang mamaliitin ng sinuman, dahil siya si Gilfes Eldragon. Paulit-ulit nga niyang iniisip na huwag nilang maliitin si Gilfes Eldragon, at matapos niyang maalpasan ng matinding sakit, ay masyado ang gulat ng katulong nang magpatuloy siyang uminom ng dugo ng dragon. Sa isip ng ating bida, ay absorbahin niya ang lahat ng source of power mula sa dugo ng dragon, nang sa ganon ay magkaroon siyang muli ng kakayahan at pagkakataon na maabot ang tugatog ng martial arts, na hindi niya nagawa sa nakaraan niyang buhay. Sa kanyang maliit na katawan, ay tila dalawang sinaunang mga dragon ang matinding naglalaban, at matapos magapi ng isa ang kapwa niya dragon, ay hindi makapaniwala si Gilfes na ganun lamang kadali ang pag-absorb sa kapangyarihang ito, at matapos ng magsanib ang kapangyarihan ng dalawang dragon, ay naisip ni Gilfes na ito ang pinaka-perpektong oportunidad para sa kanya. Matapos niyang ubusin ang dugo, ay hindi siya makapaniwalang nalagpasan niya ang matinding sakit na kanyang naramdaman, higit sa lahat ay hindi sumabog ang kanyang katawan mula sa damaloy sa kanyang kapangyarihan ng mga sinaunang dragon. Napansin din niyang hindi lamang siya ang nakasurvive sa pagkakataong ito, kaya nasabi niya sa kanyang sarili na hindi dapat maliitin ng sinuman ang survival instinct ng mga sanggol, pero tulad nga ng inaasahan sa katawan ng isang sanggol, ay madali itong napapagod at nakakatulog. Makalipas ang 7 taon ay kasalukuyan siyang sumasailalim sa isang matinding physical training.
Kung saan habang nag-push-ups ito gamit ang isa niyang kamay, ay nakapatong naman ang isang malaking boulder sa kanyang mga paa, at matapos ang ika-1,000 bilang ay sinipa niya ito paitaas, at sa pagbagsak ng boulder sa kanyang likuran, ay hindi makapaniwala si Gilfes sa kasalukuyang lakas ng kanyang pangangatawan. Si Gilfes Eldragon na dating family head ng Eldragon family, ay namumuhay na ngayon bilang si Zeke Eldragon. Naisip ni Zeke na naabot niya ang antas ng pisikal na lakas na ito sa murang edad, dahil sa tulong ng Ancient Dragon Blood, at sinabi nga sa atin na ang lahat ng nilalang sa daigdig na ito, ay mayroong tinatawag na source of power. Pero ang Ancient Blood Dragon na pinainom sa kanila ng mga sanggol pa lamang sila, ay naglalaman ng isang matinding kapangyarihan o source of power, at ang mga sanggol na nakainom nito ay nagkaroon ng pangangatawan na hamak mas malakas kumpara sa mga pangkaraniwang tao. At sa tulong ng source power mula sa Divine Dragon, ay alam niyang nalagpasan na niya ang mga narating niya nang nasa kaparehas na edad pa lamang siya sa nakaraan niyang buhay. At dahil sa siya lamang ang bukod tanging nakaubo sa isang bote ng Ancient Dragon sa lahat ng mga sanggol, ay nagkaroon ng isang matinding pagbabago ang kanyang katawan, at maging siya man ay hindi inaasahan ang pagbabagong ito. Ngunit ang ikinakadismaya nito, ay nananatili pa din siyang 1 star sa kabila ng matindi niyang pag-ensayo, at inaasahan nga daw niyang matapos sana ang patuloy niyang pag-ensayo, ay dapat nasa 4 star na siya ngayon. Sinabi sa atin na ang tinatawag na star, ay ang basehan sa source power ng isang tao. Sa mundong ito ay tinuturing na isang universe ang katawan ng tao, at habang mas madami ang stars na nakalutang sa universe o kanilang katawan, ay mas magiging malakas sila. Ngunit habang tumataas ang bilang ng stars, ay mas nagiging mahirap namang maabot ang susunod na stars. Sa nakaraang buhay ni Zeke bilang si Gilfes Eldragon, ay naabot niya ang hindi inaasahan ng lahat na 10 stars, at bukod tanging siya lamang ang nakaabot ng 10 stars sa buong daigdig. Sinabi ni Zeke na mabilis talagang lumipas ang panahon, sa kasalukuyan ay isa na siyang 7 taong gulang, at napag-alaman din nating isa siyang anak sa labas ng kasalukuyang family head ng Eldragon. Ang kanyang ina ay namatay na ng sanggol pa lamang siya, at hanggang ngayon ay hindi pa din niya nakikita ang muka ng kanyang ama, kaya naman masyado umano itong irresponsible, pero hindi nga siya makapaniwala na 1,000 taon na ang nakalipas matapos siyang maipanganak muli. Sunod ay naisip niyang ang reincarnation ay masyado nang nakakagulat, at matapos nga ang 1,000 taon ay naging survival of the fittest na ang daigdig, at ang pinakamalaking patunay dito ay ang pagpapainom nila ng dugo ng Ancient Dragon sa mga sanggol, at ang isang ritual na tinatawag na Dragon Trial. Tanging ang mga sanggol na nakaligtas lamang sa pag-inom ng dugo ng Ancient Dragon at Dragon Trial, ang mga maaaring makatanggap ng edukasyon bilang Eldragon Warrior sa kanilang pamilya, at dapat nga daw ay kasama siya sa mga yun. Ngunit sa tuwing tatanungin niya ang katulong na gumagabay sa kanya, ay laging sinasabi nito na hindi niya maaaring sagutin ang katanungan ni Zeke, na matapos maging 7 taong gulang ay wala man lang instructor na nagtungo sa kanya upang turuan siya. Sinabi nga ni Zeke na hindi ba at masyado itong kakaiba, dahil ang lahat ng mga sanggol na nakapasa sa Dragon Trial ay nakakatanggap na ng combat training, maliban sa kanya, na tanging katulong lamang ang kasama sa araw-araw niyang pamumuhay, pero tinanong naman ng katulong kung anong problema sa bagay na yon. Kaya naman sinabi na lang ni Zeke na mas mahalaga ang pagkondisyon niya sa kanyang pisikal na katawan ngayon, kumpara sa combat training, dahil sa totoo lang ay maaari naman niyang turuan ang kanyang sarili, dahil dati siyang isang 10 star sa nakaraan niyang buhay. Sinabi ni Zeke sa katulong na kailangan niya ng impormasyon patungkol sa iba pang mga sanggol, o kahit na anong patungkol sa main family na maaaring makatulong sa kanya, pero muli ay sinabi ng katulong na hindi siya maaaring makapagbigay ng anumang kasagutan kay Zeke. Dahil sa patuloy na pagtanggi nitong sumagot sa lahat ng mga katanungan at nais malaman ni Zeke, ay biglang nagdilim ang kanyang muka at tinanong ang katulong, kung lagi lang ba talaga itong tatanggi sa kanyang mga katanungan. Pero muli ay sinabi nitong hindi siya maaaring tumugon at magbigay ng kasagutan. Kaya naman tinanong ni Zeke kung hindi ba masyadong malupit ang pagtrato nila sa kanya, pero wala nga daw magawa ang katulong kundi sumunod lamang sa kautusan, at ang trabaho lang niya ay gawin ang mga bagay-bagay na kailangan ni Zeke sa pang-araw-araw niyang buhay. Ang katulong na ito ay isang 3-star level practitioner. Kaya naman kung simpleng mga combat techniques lamang ay maaari nitong turuan si Zeke.
Gayunpaman ay hindi nga siya interesado sa mga combat technique na walang kwenta. Isa pa ay 7 taon na nga daw niyang kasamang namumuhay ang katulong na ito, pero limitado at halos parehas lang palagi ang sinasagot niya sa ating bida, na minabuti na lang magpaalam upang magtungo sa kagubatan, hindi naman na nagsalita pa ang katulong, kaya naman agad siyang napatanong kung haayaan lang ba talaga siya nitong magtungo sa kagubatan. Samantala matapos makarating si Zeke sa gitna ng kagubatan, ay bumunot ito ng mga ligaw at nakakalasong halaman upang kainin, at tulad nga daw ng dati ay masama pa din ang lasa ng mga ito, gayunpaman ay isa din ito sa pamamaraan ni Zeke sa kanyang pag-ensayo. Sunod ay mayroon nga itong napansin, at pinilit pakalmahin ang sarili habang sinasabi na kailangan niyang magpasensya ng paulit-ulit, mula sa nakasunod at patuloy na nagmamasid sa bawat niyang mga galaw, ngunit wala nga siyang magawa upang takasan ito. Makalipas pa ang ilang sandali ay napabuntong hininga si Zeke, na hindi makapaniwalang susundan siya ng mga ito matapos siyang magtungo sa kabundukan, at nang hindi nga ito makatiis, ay sinabi niyang mas mainam kung lumabas na ito kung may nais itong sabihin sa kanya, at agad na din siyang nagtungo sa damuhan upang magtago. Makalipas pa ang ilang sandali habang nasa damuhan siya, ay naramdaman niya ang isang madilim na aura, nang tignan niya kung saan nanggagaling ang aura na ito, ay nakita niya ang isang tinatawag na anger boar, at agad nga siyang napatanong sa kanyang sarili kung ano ang aura na ito, dahil ang tinatawag niyang black mist ay hindi pa umano niya nakita sa nakaraan niyang buhay, 1,000 taon na ang nakalipas. At habang kumakain nga ng demo ang anger boar, ay biglang tumayo at lumabas si Zeke mula sa damuhan na kinagulat naman nito, agad na din siyang sinugod ng anger boar, pero bakas naman sa mukha ni Zeke ang tuwa nang malaman na nais siyang labanan nito. Mabilis nga niyang iniwasan ang pag-atake ng anger boar, at agad na tinipon ng gintong enerhiya sa kanyang kamao, at matapos ng kanyang pag-atake at nagdulot ito ng isang pagsabog sa katawan ng anger boar. Dito ay masaya si Zeke sa lakas ng pag-atake na kanyang ginawa, at kahit 1 star pa nga lang siya ay nakakapag-produce na siya ng mas malakas na kapangyarihan kumpara sa mga katulad niyang 1 star din. At matapos nga niyang buhatin ang napatay niyang anger boar, ay sinabi ni Zeke na iba pa din kung tataas na ang star level niya, at dahil sawa na siya sa 7 taon niyang sitwasyon, kung saan wala man lang nagbibigay sa kanya ng gabay at pansin mula sa Eldragon family, ay napatanong ito sa kanyang sarili kung mas mainam ba pag naglakbay na lamang siya, at kung sakali nga daw ay nais niyang magtungo sa karagatan. Samantala sa di kalayuan ay isang lalaking nakabalabal naman ang nagtatago, at napapatanong sa kanyang sarili kung ano ang nangyayari kay Zeke, dahil kahit wala nagtuturo sa kanya ay naabot niya ang 1 star level, bukod doon ay napatay niya ang anger boar sa isang pag-atake lamang, at ang pinaka-ipinagtataka nga nito ay kung paano naramdaman ni Zeke ang kanyang presensya, dahil dito ay nasabi niyang hindi pangkaraniwang bata si Zeke. Sunod ay sinabi nga nito na bata pa ang ina ni Zeke nang mamatay ito, habang ang kanyang ama naman ay hindi nagpapakita ng interest sa kanya. Kaya naman hindi talaga magkakaroon ng pagkakataon si Zeke na maturuan ng maayos, at dahil sa nananalaytay sa kanya ang dugo ng family head ng Eldragon family, ay hindi naman siya maaaring umalis sa poder ng kanyang pamilya, at yun din ang dahilan kung bakit may patuloy na nagbabantay sa kanya sa dilim. Muli ay sinabi nito sa kanyang sarili na anak sa labas si Zeke, gayunpaman ay nananalaytay sa kanya ang dugo ng family head, at agad na napatanong kung yun ba ang dahilan kung bakit masyadong malakas si Zeke. Ngunit dahil sa hindi din siya sigurado, ay sinabi niyang magiging interesanteng bata si Zeke sa hinaharap at agad na naglaho. Samantala sa bahay naman kung saan kasalukuyang nakatira si Zeke, ay nakagayak na ang mga gamit nito para sa kanyang paglalakbay at paalis na nga din sana siya. Pero agad nga niyang naramdaman na mayroong 3 4-star level at isang 5-star level practitioner sa labas, dahilan upang mapatanong siya sa kanyang sarili kung ano ang nais ng mga taong yun sa lugar na ito. Agad na lumapit si Zeke sa pintuan upang pakinggan ang mga ito, at narinig nga niya ang patungkol sa usapan nilang malinis talaga ang hangin sa mga ganitong lugar, at dahil wala umanong mga rift sa karatig lugar, ay tahimik din ang pamumuhay dito, at dahil sa usapan nila ay naisip ni Zeke na mukhang hindi masasamang tao ang mga ito, at lalong hindi mga assassins. Dahil dito ay agad niyang binuksan ang pintuan sa kanyang kwarto, kasabay ng pagtatanong niya kung ano ang kailangan nila sa kanyang lugar. At habang masyado nga ang gulat ng mga ito ay agad nakilala ni Zeke ang emblem ng Eldragon sa kanilang kasuotan,
dahilan din upang muli siyang mapatanong sa kanyang sarili kung ano ang nais ng mga ito sa kanya. Agad-agad ay nagbigay galang ang mga ito sa kanya, at sinabi na ito ang unang pagkikita nila. Ngunit nagtungo nga daw sila dito upang magsilbing escort ni Young Master Zik patungo sa lugar kung saan magaganap ang pagsusulit tanong ni Zik sa kanyang sarili, at masyado nga ang inis nito dahil kailangan niyang sumailalim sa pagsusulit, kahit na wala pang kahit na anong itinuturo sa kanya ang mga taga-Eldragon. At makalipas nga ang ilang araw ay hindi lubos akalain ni Zik, na muli siyang makakabalik sa main estate ng kanilang Eldragon family. Sinabi niya sa atin na hindi siya idinala dito, upang dito na muling makapamuhay sa main estate ng Eldragon family, at bago nga siya makapasok ay sinabihan pa siya ng mga ito na magbihis at palitan muna ang mga madumi niyang kasuotan. Sunod ay pinaliwanag ni Zik ang patungkol sa tinatawag na Dragon's Nest, at makalipas nga ang 1,000 taon, ay nakapagtatag ng isang paaralan ang kanilang Eldragon family para sa lahat ng sangay ng kanilang pamilya, lahat umano ng ipinanganak na mayroong kinalaman o ugnayan sa Eldragon family, ay nangangarap na makapasok dito sa tinatawag na Dragon's Nest, sa pagnanais na makatanggap ng maayos na edukasyon matapos silang maging 7 taong gulang. At ngayong araw nga ay magaganap ang entrance ceremony ng paaralan, at narito siya upang lumahok sa entrance exam. At kahit na wala pa siyang natututunan sa makabagong henerasyon ng kanyang pamilya, ay mandatory naman ang pagkuha ng pagsusulit, at agad nanlumo si Zik nang malaman na ito talaga ang dahilan kung bakit siya dinala dito. Ngunit bakit ngayon pa, kung kailan nakapagdesisyon na siyang umalis at lakbayin ang mundo? Habang nakaupo nga siya sa tarangkahan ng paaralan, ay nilapitan siya ni Rangis mula sa Ordscale Village upang tanungin kung ayos lamang ba siya, at kung ano ang kanyang problema. At nang tanungin nga ni Zik kung sino siya, ay formal siyang nagpakilala sa ating bida bilang Rangis, at sinabing nilapitan niya ito dahil mukhang mayroon siyang problema. Talaga ba wika lang naman ni Zik, at matapos nga niyang makita ang daloy ng enerhiya sa katawan ni Rangis, ay sinabi ni Zik sa kanyang sarili na mukhang mahiyain ang batang ito, ngunit malakas naman ang kanyang pakiramdam o pandama. Sunod ay humingi nga ng pasensya si Zik sa nakita ni Rangis na sitwasyon niya, at agad din niyang pinakilala ang sarili kay Rangis, at sinabi na sa kasalukuyan ay magulo ang kanyang isipan dahil hindi niya alam kung ano ang ipapagawa sa kanila sa pagsusulit. Yun ba wika naman ni Rangis na mukhang nakaramdam ng kaba matapos mapag-usapan ang patungkol sa pagsusulit, gayunpaman ay sinabi nito na ang taunang pagsusulit sa Dragon's Nest ay hindi naman nagbabago, pero sinabi nga ni Zik na wala siyang alam patungkol sa mga pagsusulit na ginagawa sa paaralan, kaya naman masyado ang gulat ni Rangis, dahil ang pagkuha ng pagsusulit ng walang nalalaman na kahit ano, ay hindi daw ba masyadong pabigla-bigla at mapanganib. At nang saktong ipapaliwanag na nga ni Rangis kay Zik ang patungkol sa nilalaman ng pagsusulit, ay biglang dumating ang isang mayabang na bata, agad itong sumigaw at tinawag na mahinang nilalang si Rangis, at masyado nga ang gulat niya nang makita niya kung sino ang tumawag sa kanya. Ito ay walang iba kundi si Reten mula din sa Ordscale Village tulad ni Rangis, at mapanuya nga niyang tinanong kung bakit nandito si Rangis, at kung naliligaw lang ba ito kaya siya napunta dito sa Dragon's Nest. Sabay sabi ding mas mainam kung umuwi na lamang siya, bago pa siya masaktan. Narito ako para sa pagsusulit wika naman ni Rangis. Na biglang nakaramdam ng takot at panliliit ng sarili nang lumapit si Reten upang tanungin kung kukuha ba talaga siya ng pagsusulit. At agad nga din napahawak sa kanyang tiyan si Reten kasabay ng malakas na pagtawa, at sinabing imposible siyang makapasok sa paaralan, maging ang tatay ni Rangis ay kinutya pa nito. At sinabi na isang pseudo dragon lamang ang tatay mo diba? Kaya ano naman daw ang magagawa ng anak ng isang pseudo dragon? Dahilan upang manginig ang mga kamao ni Rangis habang kinikimkim ang sakit ng panunuya ni Reten, at napansin naman ito ni Zik. Sunod ay sinabi sa atin na ang Eldragon family ay mayroong absolute hierarchy na tinatag, ang mga antas na nakapaloob dito ay Novice Whelp Dragons, Regular Soldier Child Dragons, Captain Level Adult Dragons, Executive Elder Dragons o tinatawag na Elders, at ang nasa pinakababa ng hierarchy na ito ay ang tinatawag na Pseudo Dragons. Sila ang mga kabilang sa sangay ng Eldragon family na hindi nakakapasok o nakakapagtapos sa Dragon's Nest, at tinuturing sila bilang mga immature o hindi ganap na dragon. Pero nais nga ni Rangis na patunayan sa lahat, na kahit pa tinuturing silang mga Pseudo Dragons, ay dragon pa din sila.
at bigla nga siyang nagulat ng tanungin ni Zeke kung bakit, at kung paano nito nasabi ni Reten na hindi makakapasa si Rangis, kahit na hindi pa nagsisimula ang pagsusulit. Sino ka namang balas subes ka wika ni Reten, at agad nga nitong tinanong kung may problema ba sa kanya ang ating bida, pero sinabi lang naman ni Zeke na nagtatanong lamang siya, dahil nais nga daw niyang malaman kung bakit niya nasabing imposibleng makapasa si Rangis sa pagsusulit. Bigla namang dinuro ni Reten si Rangis, at pasiga nga niyang sinabi na kitang-kita naman na ang dahilan, at yun nga daw ay dahil sa isang mahinang nilalang lamang si Rangis, at muli ay masyado nga ang gulat ni Rangis nang tanungin ni Zeke kung talaga bang sinabi ni Reten na mahina ito, dahil sa tingin nga daw niya ay mas malakas pa si Rangis kumpara sa kanila. At dahil sa ngayon lang may nagtanggol sa kanya, ay biglang nanlaki ang mga mata ni Rangis. Agad namang nagalit ang mga mayayabang na bata, at tinanong kung sinasabi ba talaga ni Zeke, na mas mababang uri pa sila sa isang pseudo-dragon na tinuturing nilang mahinang nilalang, pero biglang ang dumating ang isang lalaki, at agad na kinuha nito ang atensyon nilang lahat. Ito ay ang tinatawag na Adult Dragon Examiner, na nagsasabing ang Dragon's Nest Entrance Exam ay magsisimula na. Kaya kailangan ng magparehistro ng mga aplikante upang makakuha ng kanilang mga numero. Sa pag-alis nila Reten ay may pagbabanta nitong sinabi, na hindi niya kakalimutan ang muka ni Zeke, na napabuntong hininga naman habang sinasabi na hindi naman niya kailangang magalit, sabay sabi ding ang mga bata sa henerasyong ito ay masyadong maikli ang mga pasensya, pero sinabi lang naman ni Rangis na hindi ba at magkaedad lamang sila. Sunod ay sinabi ni Rangis na kahit sino talaga ay magagalit, pag sinabihan na mas mahina pa sila sa kanya. Ganun ba yun wika lang naman ni Zeke, at dahil sa mandatory nga daw ang entrance exam ay mukhang wala naman silang magagawa kundi kumuha ng pagsusulit, at masyado nga ang gulat ni Zeke nang sabihin ni Rangis na maaari silang hindi kumuha ng pagsusulit, dahil sa pagkagulat ni Zeke ay na-realize ni Rangis na mukhang wala ngang kaalam-alam ang ating bida. Sunod ay sinabi nga ni Rangis na mas mainam kung ngayon pa lamang ay mag-withdraw na sa pagsusulit si Zeke, nang sa ganon ay hindi na siya masaktan pa, pero sinabi naman ni Zeke na ang isang henyong tulad niya ay hindi maaaring mag-withdraw sa pagsusulit, kaya naman nasabi na lang ni Rangis na mataas ang kumpiyansa ni Zeke sa kanyang sarili, kahit pa hindi niya alam ang nilalaman ng pagsusulit. Pero masayang ang sinabi ni Zeke na kahit na ano pa ang meron sa pagsusulit na ito, ay kailangan na nilang magmadali dahil malapit na itong magsimula, at wala ngang nagawa si Rangis kundi sumang-ayon. Samantala pagdating sa lugar kung saan magaganap ang pagsusulit, ay sinabi ng examiner na simple lamang ang pagsusulit na ito, dahil ang kailangan lang nilang gawin upang makapasa ay gasgasan ang mga bato sa kanyang likuran, pero hindi nga daw sila maaaring gumamit ng ibang sandata maliban sa hinandang mga sandata ng paaralan, maliban dun ay maaari naman daw nilang gamitin ang kanilang mga kamay. Kung ayaw nilang gamitin ang sandata na hinanda ng paaralan, at mayroon nga lang daw 3 pagkakataon ang bawat kalahok. Agad namang sinabi ni Zeke na napakadali ng pagsusulit na ito, at matapos nga daw ang dragon trial ng mga sanggol pa lamang sila, ay inakala niyang nakakatakot at nakakakilabot ang magiging pagsusulit sa paaralan, pero ngayon ay mukhang nakakadismaya nga daw ito. Agad namang tinawag ng examiner ang unang kalahok sa pagsusulit at inutusan nga niya itong magsimula, masyado naman ang kaba ng kalahok na ito. Gayunpaman ay buong lakas naman niyang inatake ang malaking bato gamit ang kanyang espada, dahil sa lakas nito ay umalingaw-ngaw ang tunog ng bato at bakal sa paligid, dahilan upang sumakit ang kanilang mga tenga. Ngunit sa di inaasahang pangyayari ay naputol ang kanyang espada, at matapos nga itong mag-bounce ay napinsala at naputol ang kanyang kamay, na labis ikinagulat ng ating bida. Habang namimilipit ang unang kalahok dahil sa sakit ng pagkakaputol ng kanyang kamay, ay sinabi ng examiner na mayroon pa siyang natitirang 2 pagkakataon at tinanong ito kung nais pa ba niyang magpatuloy, ngunit dahil sa hindi na ito nakatayo, ay sinabi ng examiner na bagsak na siya sa pagsusulit at agad inutusan ng mga kasamahan na linisin ang lugar, at habang kinakaladkad nga ng isa ang bumagsak na kalahok, ay tinawag ng examiner ang kasunod na kalahok. Habang masyado naman ang takot ni Rangis sa kanyang nasaksihan, ay masyado ang inis ni Zeke dahil ito pala ang tinatawag nilang pagsusulit, at agad na siyang napatanong kung anong klase ng mga bato ang ginagamit nila sa pagsusulit. Ayon sa kanya ay mayroong kakayahan ang mga batong ito na mag-regenerate, at dahil sa sobrang lakas nga daw nito ay nawawala anumang gasgas sa isang iglap lamang,
Bukod doon ay kaya nga daw nitong ma-reflect ng 100 ulit ang lakas, pag ginamitan nito ng malakas na puwersa. Agad sinabi ni Zeke na hindi ba masyadong kalabisan ang paggamit ng ganitong klase ng bato o materyales sa pagsusulit, pero sinabi naman ni Rangis na maaari nila itong magasgasan, kung ma-circulate nila ng maayos ang source power ng buo nilang katawan sa pag-atake. Ganun pala wika ni Zeke, at sinabi na mukhang mas mahalaga pala ang pag-circulate ng source power kaysa sa martial arts ng bawat isa. At matapos nga siyang tumingin sa iba pang mga kalahok, ay naisip niyang ilan lamang ang makakapasa sa pagsusulit na ito, at kasama na nga daw ang mayayabang na mga bata sa makakapasa. Sa pagpapatuloy nga ng pagsusulit ay mas madami ang mga bumabagsak kumpara sa mga nakakapasa. Tulad ng nauna ay madami ding nakakatanggap ng malubhang pinsala dahil sa kakayahan ng bato na ma-reflect ang mga pangkaraniwan at pisikal na pag-atake. Hanggang sa ilang sandali pa ay tinawag na nga ng examiner ang numero ng ating bida. Agad namang sinabi ni Zeke na ito na ang kanyang pagkakataon, habang si Rangis ay masyado pa din ang kaba at pagdududa sa kakayahan ni Zeke, at tinanong nga niya kung wala ba talaga itong balak na mag-withdraw na lamang sa pagsusulit, pero bigla namang naglakad si Zeke patungo sa harapan habang sinasabi na hindi nito kailangang mag-alala. Habang palapit si Zeke sa examiner, ay biglang nanlaki ang mga mata nito sa gulat, at habang nagliliyab nga ang aura ni Zeke mula sa dati niyang pagkatao bilang si Gilfes, ay inutusan siyang lumapit ng examiner upang makapamili ng sandata, pero sinabi naman ni Zeke na hindi na kailangan, dahil ang kamao lamang niya ay sapat na. Dahil dito ay agad na nagkaroon ng bulong-bulungan, dahil kahit gaano pa daw kagaling si Zeke sa pag-circulate o manipulate ng kanyang source power, ay tiyak na hindi niya magagasgasan ang bato gamit ang kanyang mga kamay, bagkus ay madudurog lamang ang kanyang kamao. Pero sinabi nga ng ilan na tiyak na hindi lamang ang kanyang kamao, kundi pati ang mga braso niya ay mawawasak, kaya naman masyado ang kaba ni Rangis para kay Zeke, kasabay nito ay nakaramdam nga din siya ng galit patungo sa kanyang sarili, habang iniisip na dapat ay puwersahan na lamang niyang pinigilan si Zeke, nang sa gayon ay hindi na ito mapahamak. Agad namang ipinag-utos ng examiner na magsimula na siya, at matapos ngang makalapit si Zeke sa malaking bato ay hinawakan niya ito. At ayon sa kanya ay ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong materyales, malamang ay nabuo din ang materyales na ito makalipas ang 1,000 taon wika pa niya sa kanyang sarili, at hanggang ngayon nga daw ay madami pa siyang hindi nauunawaan sa kasalukuyang henerasyon. Gayunpaman ay hindi na nga daw mahalaga yun ngayon, agad nga niyang tinipon ang kanyang source power patungo sa kanyang kamao, at habang masyado ang kaba ni Rangis sa maaaring mangyari kay Zeke, ay masyado naman ang tuwa ng ating bida, dahil sa unang beses ay maaari niyang gamitin ang buo niyang lakas, at ang bato nga daw na ito ang gagamitin niya upang sukatin ang kasalukuyan niyang kapangyarihan. Sunod ay nanlaking muli ang mga mata ni Rangis, matapos gamitin ni Zeke ang first form ng Dragon Destruction Combat Technique na Burst Strike, sa pag-atake niya sa mahiwagang bato, at matapos nga ang pag-atake ni Zeke ay biglang sumabog ang napakalakas na enerhiya. Nagtalsikan ang mga piraso ng bato sa paligid at tinangay ng malakas na hangin mula sa impact ang mga alikabok, kasabay ng pagkamangha ay ang pagdepensa ni Rangis sa kanyang sarili upang hindi maapektuhan sa impact, at bigla namang nanlaki ang mga mata ng examiner sa kanyang nasaksihan. Samantala sa paghupa ng mga alikabok ay makikita naman nating nakangiti si Zeke, at sinabi na ang teknik na kanyang ginamit ay mukhang hindi pa kaya ng kasalukuyan niyang lakas. At kahit pa malala ang pinsala ng kanyang kamay, ay natawa ito sa kanyang sarili at naisip na mukhang kailangan pa niya ng mas matinding training. Nanatili namang tahimik ang mga kalahok sa kanilang nasaksihan, at tila may halong inis nga ang pagkagulat ni Reten nang makitang nawasak ni Zeke ang mahiwagang bato. Isang babae naman ang nagsabi na interesante ang ating bida, at habang hindi makaget over ang mga ito sa ginawa ni Zeke, ay masaya namang hinihintay ni Zeke na sabihin ng examiner ang resulta. Pero ang examiner nga ay hindi makapaniwala na winasak ni Zeke ang bato na may kakayahang mag-regenerate, at ang mga may kakayahan nga lang daw sana upang gawin ito, ay ang mga naabot na ang 4-star level o mas mataas pa, pero ngayon ay isang bata sa kanyang harapan ang nakagawa nito. Isa lamang siyang anak sa labas wika pa nga niya sa kanyang sarili, at agad ding napatanong kung ito ba ay dahil sa nananalaytay pa din ang dugo ng family head kay Zeke, pero ang teknik nga daw na nasaksihan niyang ginamit ni Zeke, ay tila nakita na niya kung saan dati. Dahil sa nanatiling tulala ang examiner,
ay hindi na nakapaghintay pa si Zeke at tinawag nga niya ito, upang tanungin ang resulta ng kanyang ginawang pagsusulit, at agad nang idiniklara ng examiner na nakapasa si Zeke sa pagsusulit na ito. Sunod ay inabot ng isa ang bote na may lamang berdeng likido sa ating bida, na napapatanong naman kung ano ito, pero tinanong lang naman ng lalaking ito kung maaari na bang umalis si Zeke, dahil sagabal ang pagtayo at pananatili niya sa lugar. Dahil dito ay masyado ang inis ni Zeke, na agad napapatanong kung ganito daw ba talaga ang ugali ng lahat ng tao sa henerasyong ito, at bago pa makapag-tantrum ang ating bida, ay bigla namang lumapit sa kanya si Rangis na masyado ang tuwa, at sinabi na nakakamangha ang ginawa ni Zeke, na bigla namang nagyabang at sinabing peanuts lang umano yun. Sunod ay tinanong nga ni Zeke kung ano ang ibinigay ng lalaki sa kanya, at sinabi nga ni Rangis na isa itong healing potion tanong ni Zeke, at muli nga itong kinumpirma ni Rangis at sinabi na isa itong standard na healing potion ng Eldragon family. At dahil sa anak sa labas nga si Zeke, ay pinagdudahan niyang lason ang nilalaman ng bote na ito. Ngunit dahil sa kinumpirma ni Rangis na healing potion ito, ay agad napaisip ang ating bida kung isa ba itong spiritual na medisina. Ang elixir na ito ay tinatawag na Cloud-Piercing Clarity Wood, at isa itong klase ng medisina na gawa mula sa mga extremely rare na materyales. Isa na dito ang halamang gamot na matatagpuan lamang sa tinatawag na Secret Realms, gayon na din ang mga Divine Beast na mayroong puro na source power, at Phantom Beast na sobrang hirap hanapin. At pag ginamit nga daw ito ng isang tao, ay hindi lamang ang mga sariwa at bagong pinsala at sugat ang maaari nitong magamot, kundi maging ang mga lumang sugat at peklat din. Bukod doon ay mayroon din itong epekto na nagpapataas ng source power ng mga gumagamit. Bukod sa sobrang hirap makakuha ng mga materyales na kailangan, ay mahirap din ang proseso ng paggawa ng elixir na ito, kaya naman bihira lang ito lumalabas o bihira lang makita. At matapos nga itong mainom ni Zeke, ay namangha siya sa agarang epekto nito sa kanyang katawan. Isa ba talaga itong spirit medicine? Tanong niya kay Rangis. Sinabi naman ni Rangis na hindi niya alam ang tinutukoy ni Zeke na spirit medicine pero isa nga lang daw ang sigurado siya. At yun ay hamak na mas mataas ang kalidad ng mga potions na ginagawa sa Eldragon family, kumpara sa mga commercialized o mabibili sa labas ng nasasakupan ng Eldragon family. Sunod ay tinanong ni Rangis, kung talaga bang nakaka-surprise ang epekto ng potion na ito kay Zeke, na sinabi naman syempre umano, dahil nakaya nitong gamutin ang isang malubhang pinsala sa kanyang katawan, gayon na din ang mga pinsala mula sa kanyang pag-ensayo. Sunod ay naisip ni Zeke na nakakamangha talaga ang potion na ito, pero tila wala naman daw itong naging epekto na pagtaas ng source power sa kanyang katawan, di tulad ng alam niyang spirit medicine. Habang si Rangis naman ay sinabi na mas namamangha siya sa ating bida, na sinabi namang huwag siyang magpatawa. Muli ay naisip ni Zeke, na ang potion na ito ay nagawa dahil sa kaalamang natuklasan ng mga bagong henerasyon matapos ang 1,000 taon. Sinabi naman ni Rangis na nakakamangha talaga siya gayon na din ang kanyang lakas, at sinabi nga ni Zeke na ang pangarap niya ay maging pinakamalakas sa lahat, at diniklara nga ng examiner na nakapasa din si Reten. Bukod sa kanya ay nakapasa din ang mga kasamahan ni Reten, at habang iniisip nga ni Zeke na inaasahan na niyang makakapasa sila, ay bigla namang nanginig sa kaba si Rangis nang tawagin ang kanyang numero. Gayunpaman ay tinipo naman ito ang lakas ng kanyang loob at naglakad patungo sa harapan, dahil sa tila robot na paglakad ni Rangis ay napatanong si Zeke sa kanyang sarili kung bakit ito masyadong kinakabahan, at agad na siyang sumigaw upang sabihin na kayang-kaya ni Rangis ang pagsusulit, basta magtiwala lang siya sa kanyang sarili. Sa gulat ay nasabi na lang ni Rangis na huwag nang ailakas ni Zeke ang kanyang boses dahil nakakahiya umano. Sunod ay napapatanong si Zeke kung ano ang ginagawa ni Rangis matapos nitong piliin ang espada bilang sandatang gagamitin sa pagsusulit. Agad na din siyang inutusang magsimula kaya naman pikit mata nitong tinipon ang kanyang lakas sa pag-atake gamit ang espada, pero tulad nga ng inaasahan ni Rangis sa kanyang sarili, ay hindi pasado ang unang subok niya. Gayunpaman ay sinabi niyang susubok siyang muli. Agad na din siyang tumayo upang umatake, ngunit nag-bounce back lang din ang kanyang pag-atake, dahilan upang mawalan siya ng balanse at muling bumagsak. Sa kanyang pagbangon ay nanginginig na ang kanyang mga kamay dahil sa reflection na abilidad ng mahiwagang bato. Dito ay masyado ang tawa ng mga kasamahan ni Reten, at tulad nga daw ng kanilang inaasahan ay isang pseudo-dragon lang din ang anak ng pseudo-dragon,
Agad na din nilang sinabi na tumayo na si Rangis, habang si Reten naman ay may panunuyan nitong tinanong si Zeke, kung ano ang sinasabi niya kanina. Agad na ding sumigaw si Reten, at tinanong kung ang sinabi ba ni Zeke kanina ay makakapasa si Rangis, at kung hamak na mas malakas si Rangis sa kanila. Nanatili namang tahimik ang ating bida hanggang sasabihin na nitong tumigil na sila sa mga walang katuturan nilang sinasabi, pero sinabi naman nilang nakakatawa talaga ito. Samantala sinabi naman ng examiner na isang subok na lamang ang natitira kay Rangis, at tinanong kung nais pa ba niyang subukan muli. Hindi makapagsalita si Rangis, tila nalulula sa kasalukuyan niyang sitwasyon, at nanliliit dahil sa ginagawa siyang katatawanan ng ibang examiner. Pero biglang ang lumapit ang ating bida at tinanong nito kung ano ang ginagawa ni Rangis, tinanong din ni Zeke kung bakit hindi siya gumamit ng sibat, at kung bakit espada ang kanyang ginagamit. Sibat, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rangis kay Zeke. Sinabi ni Zeke na tulad ng narinig niya, ay dapat gumamit ng sibat si Rangis, at tinanong kung bakit gumagamit siya ng sandata na hindi naman nababagay sa kanya. Gayon na din kung bakit kumuha siya ng pagsusulit na wala man lang kahit anong plano. Habang pinagmamasdan sila ng mapanuyang si Reten, ay sinabi ni Zeke kay Rangis na sa kasalukuyan niyang sitwasyon, ay hindi niya kayang gasgasan ang mahiwagang bato kahit na ilang ulit pa niya itong subukan. Sunod ay muli ngang nagtawanan sila Reten, at tinanong kung isa bang stupido ang ating bida, dahil si Rangis nga daw ay wala namang kaalam-alam sa paggamit ng sibat, dahil ang mahinang nilalang niyang ama ay tanging paggamit ng espada lang ang tinuro kay Rangis. Tama sila Reten, wika ng isa, at ang pagpapalit nga daw ng sandata sa pagkakataong ito, ay tiyak na hindi na makakapagpabago pa sa resulta ng pagsusulit ni Rangis. Pero agad namang tinawag ni Zeke ang examiner, at tinanong nga niya kung labag ba sa patakaran ng pagsusulit ang pagpapalit ng sandata, at sinabi nga ng examiner na hindi umano, kaya naman agad niyang sinabi na maswerte si Rangis sa pagkakataong ito. Agad nga din niyang tinanong kung pagkakatiwalaan ba siya ni Rangis sa pagkakataong ito, at biglang ang bumalik ang mga alaala ni Rangis patungkol sa pang-aalipusta sa kanya, gayon na din sa kanyang ama. Kaya naman pinilit niyang makatayo at sinabing magtitiwala siya sa ating bida, gagamit siya ng sibat ayon sa sinabi nito. Sunod ay sinabi ni Rangis sa atin na hindi nagawang makapasok ng kanyang ama sa Dragon's Nest, dahil dito ay tinawag siyang pseudo-dragon at pinagtatawanan ng lahat ng mga tao, ngunit tinanggap ng kanyang ama ang lahat ng pang-aalipusta nila sa kanya. Mapalaki lamang ng maayos si Rangis, kaya naman papatunayan niya sa lahat na siya si Rangis na pinalaki ng maayos ng kanyang ama, ay isa ding totoong dragon. Muling tumayo si Rangis at habang hawak niya ang isang sibat, ay sinabi nitong ngayong araw mismo, ay patutunayan niyang hindi sila mga pekeng dragon ng kanyang ama. Naisip din nito na kung muli siyang susubok gamit ang espada ay tiyak na parehas lamang ang magiging resulta sa mga nakaraan niyang subok, kaya naman pagkakatiwalaan niya si Zeke sa pagkakataong ito, ang problema nga lang ay hindi niya alam kung paano gumamit ng sibat. Agad namang siyang tinawag ni Zeke, at kasabay nga ng pagturo ni Zeke sa mahiwagang bato, ay sinabi niyang walang ibang kailangang gawin si Rangis kundi itarak ng diretso ang sibat na kanyang hawak, walang anumang iniisip basta itarak mo lang sa bato ang sibat, wika pa nga niya. Dahil dito ay hinigpitan ni Rangis ang hawak niya sa sibat, habang iniisip na sa pangkaraniwang pagkakataon, ay tiyak na hindi makakapagdulot ng pinsala ang direktang pagtarak niya ng sibat sa mahiwagang bato, lalo pa at mayroon itong malakas na regeneration element. Ngunit si Zeke nga lang daw ang nagtanggol sa kanya sa kauna-unahang pagkakataon. Kahit pa ngayong araw lamang sila unang nagkita at nagkakilala, at kahit tila kakaiba nga daw at bago sa kanya ang bagay na ito, ay ibibigay niya ang buo niyang tiwala kay Zeke, at susubukan maniwala sa kanyang sariling kakayahan sa pagkakataong ito. Tinipon ni Rangis ang kanyang source power sa sibat, at agad naisip na sa haba ng panahon na humahawak siya ng espada, ay hindi niya nagawang balutin ito ng malakas na source power, di tulad ng nagagawa niya ngayon sa sibat. At matapos nga ng buong puwersang pag-atake ni Rangis sa bato gamit ang kanyang sibat, ay halos mamatay sa sobrang pagtawa si Reten habang sinasabi na tulad ng sinabi niya, ang pagpapalit ng sandata ay hindi makakatulong upang mapagtagumpayan niya ang pagsusulit. Pero puno naman ng determinasyon si Rangis, dahil naramdaman nito na ang sibat ay tila parte na ng kanyang katawan nang hawakan niya ito, at dahil nga sa patuloy at puwersa ng ginawa niyang pag-atake,
ay tumagos ang kanyang sibat sa mahiwagang bato, na labis ikinagulat nila Reten at ng kanyang mga kasamahan. Maging ang mga examiner ay halatang natuwa din sa resulta ng ginagawang pag-atake ni Rangis, dahil hindi lang niya basta ginesgasan ang bato, kundi binutes pa nito ang bato. Agad namang pinuri ni Zeke, ang hanggang sa ngayon ay hindi pa din makapaniwalang si Rangis, hindi siya makapaniwala sa kanyang nagawa o resulta ng kanyang pag-atake na ginawa, at kahit pa sinabi ng examiner na nakapasa siya, ay napapatanong pa din ito kung talaga bang nakapasa siya sa pagsusulit. Umakbay nang nakangiti si Zeke sa kanya, at maiyak-iyak na si Rangis nang muling kumpirmahin ni Zeke ang resulta ng kanyang pagsusulit, kasabay nito ay agad niyang niyakap ang ating bida nang dahil sa sobrang tuwa, habang sinisigaw ng paulit-ulit na nagawa niya, nakapasa siya sa pagsusulit. Hindi naman makapaniwala ang mga kasamahan ni Reten, at sinabi nga nila na tsambo lamang umano ang nangyari, pero si Reten ay nanatiling tahimik gigil at galit na galit. Hindi niya matanggap na tulad ng sinabi ni Zeke, ay hamak na mas malakas si Rangis sa kanila, at mas maganda ang naging resultang naibigay ni Rangis sa pagsusulit, hanggang sa idiniklara ng examiner na dito na nagtatapos ang pagsusulit. Matapos nito ay diniklara din ng examiner na magsisimula na ang entrance ceremony, kaya naman agad tinanong ni Zeke kung tapos na ba ang pagsusulit, parang ganun na nga wika naman ni Rangis, at sinabi na malamang sa mayroon pang ibang pagsusulit matapos silang makapasok ng Dragon's Nest. Sunod ay lumabas ang grupo ng mga lalaki mula sa madilim na pasilyo, at matapos nga silang tuluyang makalabas ay sinabi ng examiner na ang family head ng Eldragon family, ay magbibigay ng speech bilang pagbati sa lahat ng nakapasa sa pagsusulit. At matapos nang makita ni Zeke ang lalaking ito, ay agad niyang tinanong kung sino naman ang lalaking may malamig at madilim na ekspresyon sa muka. Kinakabahang sumagot si Rangis at sinabing yun ang family head. Gayunpaman ay sinabi ni Zeke na yun na ba ang family head? Bakit ganun ang itsura niya at di man lang siya ngumiti, parang mas malamig pa siyang tignan kumpara sa yelo? At agad ngang tinakpan ni Rangis ang kanyang bibig, kasabay ng pagsabi nito na mas mainam kung manahimik na lang si Zeke. Pakiusap tumahimik ka na wika pa nga nito ng paulit-ulit at tumango naman ang ating bida. At matapos nga siyang tumingin muli sa grupo ng mga ito, ay sinabi niyang ang kasalukuyang lakas pala ng Eldragon family ay ang mga ito. At sinabi na ilan sa kanila ay mga 7 stars level habang ang iba ay 6 stars level naman. Para kay Zeke ay malakas na ang puwersang ito, lalo na at ang kasalukuyang Eldragon family head na si Balze Eldragon ay isang 8 stars level. At 1,000 taon nga daw ang nakakalipas ay bilang lamang sa daliri ang mayroong lakas ng 8 stars level, pero hindi naman siya nakakatiyak kung ilan ang may 8 stars level sa kasalukuyang era. Sunod ay sinabi ni Zeke na hindi niya gusto ang kasalukuyang family head, at dahil sa muli siyang pinapatahimik ni Rangis, ay naisip na lang nito na hindi niya lubos akalain na ito ang kanyang ama sa buhay niyang ito. At habang naglalagablab ang madilim na aura na nakabalot sa katawan ng family head, ay sinabi ng examiner na manahimik ang lahat dahil magsasalita na si Master Balza. Matapos itong magtungo sa harapan ng lahat ay simple lamang ang binitawan niyang salita. Magsikap silang lahat upang magsilbing laman at dugo ng Eldragon family, kasabay ng paglabas niya sa nakakatakot niyang aura, at kahit pa hindi naman apektado si Zeke dito, ay labis ang naramdamang takot ng mga kapwa niya examinee, at ilan sa kanila ay hirap huminga at kinikilabutan. Agad nga ding napansin ni Zeke na maging si Rangis ay apektado sa aura ng family head, at hindi nga niya lubos akalain na karamihan sa mga kasamahan niya ay talagang na-overwhelmed sa pressure na nagmumula sa family head. Bukod dun ay naramdaman nga din ni Zeke na mayroong matinding puot sa aura ng family head. Ngunit kahit hindi nga daw niya alam ang dahilan nito, ay hindi pa din niya makuhang magustuhan ang pagkatao ng kanyang ama. At sa pagtalikod ng family head, ay isang lalaki ang muling kumuha sa kanilang atensyon. Ito ay ang isang lalaki na mayroon blonde na buhok, at masaya nga nitong pinasalamatan si Balze sa kanyang mga binitawang salita. Sunod ay sinabi nito na mataas ang expectation ni Master Balze sa kanilang lahat, at tulad nga daw ng kanyang Master Balze ay maikli lang din ang sasabihin niya. At habang napapatanong si Zeke sa kanyang sarili kung sino ang lalaking ito, ay sinabi naman nito na magsikap sila sa pagpapalakas. Yun na yun tanong ng examiner. Pero sinabi lang naman nito na ang mga nag-aalala sa maliliit na bagay ay maagang nakakalbo, kaya hindi na niya pinahaba pa ang kanyang speech, at hindi nga maunawaan ni Zeke kung bakit ganun sila.
Gayunpaman ay nagpapasalamat naman siya dahil nagbago na ang atmosphere sa paligid. Sunod ay sinabi ng examiner na ngayon ay itatalaga na nila ang mga bagong estudyante sa kanilang dormitoryo, at ang lahat nga daw ng mga numerong tatawagin nila ay kailangan ng magtungo sa dormitoryo kaagad, kaya naman tinanong ni Zeke kung hindi ba sila matatalaga sa iisang dormitoryo lamang, at sinabi nga ni Rangis na mayroong 4 na dormitoryo dito sa Dragon's Nest, ang mga estudyante na nakakapasok sa paaralan, ay binibigyang pahintulot na manirahan sa East, West, South at North Dormitory. At nang tawagin nga ang numero ni Zeke ay agad itong tumayo at nagpaalam kay Rangis, na talaga sa East Hall o East Dormitory ng paaralan ang ating bida, at habang naglalakad ito sa isang pasilyo ay sinabi niyang madami nang nagbago sa lugar na ito makalipas ang 1,000 taon, at matapos nga niyang matagpuan ang kanyang kwarto, ay sinabi niya sa atin na naligaw umano siya, kaya naman hindi siya agad nakarating sa kanyang kwarto at malamang na nauna nang nakarating ang kanyang roommate. Matapos niyang buksan ang pintuan, ay masaya nitong binati ang bago niyang roommate at agad na humingi ng paumanhin dahil nahuli siya. Gayunpaman ay sila na nga daw ang magkakwarto magmula sa araw na ito. At masyado nga ang kanyang gulat matapos malaman na ang kanyang roommate, ay walang iba kundi si Rangis din. Dahilan upang masabi ni Zeke na mukhang mayroon talaga silang hindi pangkaraniwang koneksyon sa isa't isa. Tinanong ni Zeke kung wala na bang kaganapan sa araw na ito. Agad itong kinumpirma ni Rangis at sinabing bukas na magsisimula ang kanilang training, ganun ba wika ni Zeke, dahilan upang mapatanong si Rangis kung hindi ba siya nakinig sa paliwanag ng examiner, na agad namang kinumpirma ni Zeke, dahil sinadya nga daw niyang hindi makinig sa sinasabi nila. Sunod ay sinabi ni Rangis na kailangan nilang matulog ng maaga, at ito nga ay sa kadahilanang magsisimula na ang training bukas, ngunit habang nakatingin sa bintana, ay naisip ni Zeke ang patungkol sa plano niyang pagtakas sa Eldragon family at paglalakbay, pero matapos niyang malaman ang patungkol sa mahiwagang bato na may kakayahang mag-regenerate, gayon na din sa healing potion, ay nasabi niyang madami siyang natuklasang interesanteng bagay habang nagaganap ang pagsusulit. At kung nais nga daw niyang maunawaan ang lahat ng mga pagbabagong naganap makalipas ang 1,000 taon, ay hindi na masama ang idea na manatili muna sa Eldragon family ng pansamantala. Makalipas nga ang 1 buwan sa paaralan, ay patuloy silang sumasailalim sa matinding training, habang hawak nila sa magkabila ang mga kamay ang mabibigat na dumbbells, ay sinabi ng instructor na ang tinuro niyang Dragon's Breath sa kanilang lahat, ay ang isa sa napakahalagang teknik na natuklasan at ginawa ng kanilang 15th Eldragon family head. At matapos sabihin ng instructor na kailangan nilang ma-master ang teknik na ito sa anumang sitwasyon, ay napansin niya ang isang estudyante, at naisip na ilan sa mga ito ay na-master na ang Dragon's Breath, lalo na ang batang babae na ito na tinawag niya bilang Master Lika, at dahil sa umaapaw ang enerhiya nito ay naisip din ng instructor na malapit na siyang makarating sa 2 stars level. Maliban kay Lika ay mayroong pang isang umagaw sa kanyang atensyon, at hindi nga siya makapaniwala sa kasalukuyang ginagawa ni Zeke, dahil maliban sa mga dumbbells ay nakapatong din ang mga malalaking bato sa kanyang ulo at mga braso, dahil dito ay agad nasabi ng instructor sa kanyang sarili na nananalaytay talaga sa kanya ang dugo ng family head. Gayunpaman ay wala nga daw nagturo kay Zeke mula nang bata pa lamang siya, kaya naman kakaiba sa kanya ang kasalukuyan niyang nasasaksihan. Habang si Zeke naman, ay hindi lubos akalain na ang tinatawag niyang Dragon King's breathing technique, ay napag-ibayo pa ng mga sumunod na family head sa kanya. Bukod doon ay tinuturo na din ito sa iba pang mga miyembro ng sangay ng kanilang pamilya. Ang breathing technique ayon kay Zeke, ay pamamaraan upang tipunin ang mga source power sa paligid patungo sa kanyang katawan, at ang source power na ito matapos ma-circulate ay nagpapalakas sa source power ng isang tao, at ang batayan nga daw ng efficiency nito, ay abilidad at katalinuhan ng bawat tao, kaya naman ang mga malalaking pamilya sa daigdig na ito na nakakagawa ng mga teknik, ay pinapanatili itong ligtas at hindi hinahayaan na matutunan ng iba maliban sa kanilang mga sangay. Naisip din ni Zeke na ang Dragon's Breath ay isang ligtas na pamamaraan bukod doon ay madali din itong matutunan, ngunit hindi nga daw niya ito kailangan kung magagamit lamang ito habang nagpapahinga siya. Dahil ang kanyang sariling version ng breathing technique, ay isang teknik na hinahayaan siyang mamanipula ang source power sa paligid kahit pa gumagalaw siya, kaya naman bukod sa ibang iba ito, ay malakas din ang epekto nito lalo na sa labanan, ngunit dahil sa mahirap itong matutunan,
ay bilang lamang ang nakakaalam ng teknik na ito. Naisip din niyang mas sinamplihan nila ang kanyang teknik, nang sa gayon ay maaari itong matutunan ng mga sangay ng kanilang pamilya, at ang ginawa nga daw nilang ito ay malaking bagay sa pagpapalakas ng kanilang pamilya, kaya naman hindi niya lubos akalain na ang mga nadiskubre niyang teknik dati, ay mayroon pa ding epekto sa kasalukuyang era, dahilan upang mapatanong din siya sa kanyang sarili kung ang ibang martial arts technique daw kaya niya, ay nagbago na din matapos ang 1,000 taon. Nakakatuwa ito, wika pa nga ni Zeke sa kanyang sarili, habang si Lika naman ay tahimik na pinagmamasdan si Zeke. Samantala sa cafeteria naman ay hindi makapaniwala ang ibang estudyante, dahil sa lakas kumain ng ating bida, at habang patuloy siyang kumakain ay napansin niyang tila tahimik si Rangis, kaya naman agad niyang tinanong kung ano ang problema nito, sabay sabi na hindi siya magkakaroon ng sapat na lakas pag hindi siya kumain, pero tinanong lang naman ni Rangis kung sa tingin ba ni Zeke ay hindi weird ang kanyang stamina. Yun ba, wika ni Zeke, at sinabi na kailangang kumain ng madami ni Rangis kung nais niyang lumakas, nang sa gayon ay mas mapag-igihan pa niya sa pag-ensayo. Agad na din niya itong inalok ng kanyang kinakain, pero sinabi naman ni Rangis na sapat na ang kanyang kinuhang pagkain. Habang iniisip ni Zeke na ang ilan sa mga estudyante ay talaga namang well-trained na nang pumasok sa paaralan, ay biglang lumapit si Lika at sinabing nakakahanga umano ang ating bida. Agad namang tinanong ni Zeke kung sino ba siya, dahilan upang maibuga ni Rangis ang kanyang kinakain, pabulong na tinanong ni Rangis kung hindi ba niya kilala ang babae sa kanyang harapan, at sinabi na ito ay si Master Lika, ang anak ng family head na si Balza. Pero sinabi lang naman ni Zeke na anong magagawa niya sa hindi nga niya ito kilala. Agad tumulo ang mga pawis ni Rangis, habang sinasabi na hindi ito tama, dahil si Master Lika nga daw ay isa sa mga kandidato upang maging susunod na family head, hindi siya ang tao na maaari mong kausapin ng normal o pangkaraniwan tulad ng iba, wika pa nga ni Rangis. Ganun ba, sagot ni Zeke, at sinabi na maging siya man ay anak din ng family head, anak sa labas nga lang, wika pa niya. Kaya naman biglang natahimik si Rangis, habang si Lika ay tinatanong kung totoo ba ang kanyang narinig, na anak talaga ng family head sa labas si Zeke. Dito ay muling pinakilala si Lika bilang isa sa mga kandidato sa pagiging family head. Bukod dun ay sinabi din sa atin na ang buo niyang pangalan ay Lika Typhona L. Dragon. Bakit naman ako magsisinungaling patungkol sa pagiging anak sa labas, tanong ni Zeke kay Lika, na tinanong naman kung paanong nagkaroon ng lakas ang anak sa labas upang wasakin ang mahiwagang bato gamit lamang ang kanyang kamao. Paano yon nagawa ng isang anak sa labas na katulad mo, na hindi naman nagmula sa mga sikat na pamilya, tanong pa nga niya kay Zeke. Dahil ako si Zeke, sagot ng ating bida, sabay sabi kay Rangis na tama na ang pagtunganga at magpatuloy na siyang kumain, dahilan upang pansamantalang matahimik ang dalawa. Sunod ay biglangang nangiti si Lika, at sinabing isa talagang interesanteng tao ang ating bida. Agad na din itong naupo sa kanilang tabi, at tinanong kung nais bang magsilbi ni Zeke sa kanya, pero tinanong lang naman ni Zeke kung ano ang ibig niyang sabihin. At sinabi nga ni Lika na nais niyang maging isa sa kanyang mga tagasunod ang ating bida. Ako na ang magiging backer mo magmula ngayon, wika pa nga niya, dahil sino mang anak sa labas umano ay tiyak na gustong magkaroon ng mga kakampi at backer, diba? Gamitin mo ang iyong kapangyarihan at tulungan mo akong maging susunod na family head, at pag naging family head na ako ay matutupad din ang mga pangarap mo, wika ni Lika, sabay tanong kung pumapayag ba ang ating bida, na agad-agad ay tumanggi sa alok ni Lika. Agad tinanong ni Lika kung ano ang kanyang dahilan, at kung tulad ba niya ay ang posisyong family head din ba ang kanyang pangarap, at dahil sa aura na lumabas sa katawan ni Lika, ay naisip ng ating bida na malapit na siyang maging 2-star level. At dahil nakakapaglabas na ito ng aura sa murang edad ay tila interesante umano siya. Gayunpaman ay maaari nga daw gawin at isipin ni Lika anumang naisin niya, pero wala nga daw interest sa pagiging family head o anumang mataas na posisyon si Zeke, at nang tanungin nga ni Lika kung bakit, ay biglang tinarak ni Zeke ang kutsilyo sa lamesa, at sinabing walang dahilan upang pagsilbihan niya ang sinuman, dahil siya ang pinakamalakas na tao. Dahil dito ay biglang natahimik si Lika, hindi ito makapaniwala sa kanyang sarili na na-overwhelmed siya ni Zeke sa pagkakataong ito. Agad namang sinubukan ni Rangis na pumigitin at patigilin na ang dalawa. Ngunit dahil sa hindi nga niya matanggap na na-overwhelmed siya ni Zeke, ay gagamit na siya ng puwersa upang mapasunod ang ating bida, at agad nga niyang inanyayahan sa isang labanan si Zeke, na tila wala namang pakialam at nagpatuloy lang sa kanyang pagkain.
Makalipas ang ilang sandali ay taranta ang ibang estudyante, dito ay tinanong ng isa kung saan sila magtutungo, sinabi naman ng lalaki sa kanan na sa training ground umano. Dahil ang mga batang henerasyon ay magkakaroon ng laban, at sinabi na si Master Lika ang lalaban, dahilan upang magulat ang lalaki, Master Lika mula sa Typhon na family ba tanong niya, sabay tanong kung sino ang may lakas ng loob na labanan siya. Pagdating sa training ground, ay napapatanong sila kung sino ang makakalaban ni Master Lika, habang si Zeke naman ay hindi makapaniwala na seryoso pala talaga si Lika. At tinanong nga ni Rangis kung ayos lang ba si Zeke, dahil ang kanyang makakalaban ay si Master Lika. Kahit patawagin mo siyang Master hindi ko siya kilala wika ni Zeke, at tinanong kung bakit naging formal na din ang pakikipag-usap ni Rangis sa kanya. At sinabi nga ni Rangis na kailangan niyang magpakita ng pagrespeto, matapos niyang malaman na anak din ng family head si Zeke. Gawin mo ang nais mo wika ni Zeke, pero ang pinaka-importanteng bagay nga daw ngayon ayon kay Rangis, ay ang pagkonsidera ni Zeke sa kanilang laban ni Master Lika. Ayon kay Rangis ay anak ng family head na si Balza El Dragon si Lika. Kaya naman nananalaytay sa kanya ang dugo ng family head, bukod doon ay nananalaytay din kay Lika ang dugo ng Typhon na family, isa sa 4 na malalaking pamilya na sumusuporta sa El Dragon family. Isang prodigy si Lika wika pa nga ni Rangis, dahil na-master na niya ang lahat ng forms ng tinatawag na Typhon na family hereditary lightning greatsword technique sa murang edad, at tulad na daw ng iba pang mga anak ng family head na si Balza, ay mayroong nakakatakot at nakakapangilabot na talento si Lika. Wala akong nauunawaan sa lahat ng sinasabi mo. Maliban na lang sa siya ay anak ng kasalukuyang family head wika ni Zeke, kaya naman tinanong ni Rangis kung paano yun nangyari. Pero sinabi lang ni Zeke na ang lahat ng impormasyong ito ay bago sa kanya. Muli ay tinanong ni Rangis kung paano ito nangyari, pero sinabi ni Zeke na maging siya man ay walang alam, kaya wag siyang tanungin nito. At bigla ngang napatingin si Rangis kay Zeke, matapos itong tumawa at sabihin na dahil wala siyang alam patungkol sa mga bagay na sinasabi ni Rangis, ay mas ma-enjoy niya ang kanilang laban, napaka-exciting nito wika pa nga niya. Pero hindi nga maalis kay Rangis ang pag-aalala, dahil kahit umano-gano kalakas si Master Zeke, ay ibang-iba pa din ang lakas ni Master Lika, at agad tinanong kung bakit tinanggap ni Zeke ang hamon ni Lika, pero sinabi lang naman ni Zeke na wala siyang tinatakbuhang hamon, lalo na at mukhang nakahanda na nga daw ang humamon sa kanya ngayon. At habang hawak nga ni Lika ang kanyang espada na nakatarak sa lupa, at habang lumalabas ang aura nito sa kanyang katawan, ay tinanong niya kung tapos na ba silang mag-usap.